Buenos dias, señoritas y señoritos. This week, the Department of Finance announced na may bibigay sila ng 9.3 billion ayuda sa mga mahirap. At itong ayuda po, maganda sana pakinggan. 9.3 billion, ang laki nito. Pero more sampal po ito sa mga mahirap at sa mga naghihirap na mga Pilipino, na lahat tayo in fact, because dahil dito sa inflation, dito sa smuggling, dito sa hoarding na walang ginagawa yung gobyerno, na the price manipulation ng mga traders na nagpapataas ng presyo ng everything from sibuyas to eggs to bawang, asukal, lahat, at may shortage pa. So ngayon, sabi nila, dahil daw dito sa inflation, maglalabas sila ng 9.3 billion for 9.3 million households. So, ang ibig sabihin nito, 500 kada household ang tatanggapin ayuda for 2 months. So, 1,000 for 2 months. Ang tanong ko lang, anong magagawa ng 500 sa panahon ngayon? Anong magagawa? Kung ako ang sibuyas mo ay from 600 to 900 ang per kilo, anong magagawa ng 1,000? Parang sampal pa ito. Parang insulto pa ito sa mga mahirap at sa the rest of the Filipino people na nga. Tulad tayo, syempre hindi tayo maisama dyan, nga tayo. Karamihan, mas marami pa magagalit dito. And to think, may kwan pa sila, may mukha pa sila para yung lalo na dyan mga congressmen, including yung kaibigan ko, ewan ko pang kaibigan ko pa ito, si Congressman Rufus Rodriguez, na chairman ng House Committee on Constitutional Amendments and Laws. At sabi niya, big sacrifice daw for the members of the future members of the Constitutional Convention or CONCON na matanggap sila ng 10,000 per day lang man. 10,000 per day, or kung tuloy-tuloy sila marathon na walang tigil na until Saturday, Sunday, they can earn as much as 300,000 per month. At wala pang almost 1 year ito, mga 7 months ata or 8 months. At wala pa dyan yung mga allowance nila for food allowance and hotel allowance, or yung magrerenta sila ng bahay. So they could be making mga 500 to 1 million a month. Pwera pa dyan yung mga kung madagdag natin pati yung mga lagay-lagay ng mga lobby groups. Syempre yung mga lobby groups sa mining, mga lobby groups ng mga political dynasties, lobby groups ng mga smugglers, lobby groups ng mga industrial groups, lobby groups ng mga lahat, mga medical groups, lahat ito gusto merong batas na pabor sa sektor nila, or kung meron mang batas na very restrictive or very yung parang hindi sila kikita dahil sa batas na yun, patatanggalin nila yun, pababaguhin nila yun. So babaha talaga ng pera yung Constitutional Convention, the same way yung bumaha rin ng pera noong 1973 chacha ni President President Ferdinand Marcos Sr., the father of our President Bongbong Marcos. So compared to that, na 29 billion ata ang gagastusin dyan, pero that could only be the beginning lang po. Compared to that, kaya tututulan po talaga natin yan, and please share this page so that people will know gaano ka anti-poor and walang malasakit policy ang ini-implement ng Marcos government
please share this vlog and let's make noise to oppose Chacha. So, ito po, in the face of that, in the face sa mga admission nila kung gaano kalaki ma-earn yung mga, pero sabi ng isang congresswoman, kasakripisyo pa doon nila yun, 10 million a day, 10,000 a day. Ito, bibigay nila ng 500 a month or 1,000 per 2 months sa mga 9.3 households. Saan abutan yung 500 mo? Baka yun na lang, ano pa yun, ice cream na ads, yun na lang mabibili mo sa 500 mo. Sa mga ibang tao, kulang pa to sa Starbucks o kaya sa pagbili ng load. Isang kwan lang ito, kahit sa mga mahirap, isang kwan lang ito. Mamalengke ka lang para sa isang araw o 2 araw, ubus na to. Ubus na to, lalo na kung mga 3 o 4 ang anak mo, wala na to, ubus na to. So sabi ni Ukol dito, sabi ni magaling na Finance Secretary Benjamin Diokno, napaka-importante daw na since mataas yung inflation, ipagpatuloy natin ang mga ayuda na binibigay natin sa mga nangangailangan, sabi niya. At i-release daw ito in a few weeks. At idadaan daw yung distribution sa Department of Social Welfare and Development. So, pakikalat na rin para malaman, para hindi maiwan sa ayuda. Kahit paano 1,000 is 1,000. Para hindi maiwan sa ayuda, pakikalat na rin ito sa mga nangangailangan sa atin na most likely na who will benefit from this, para makapunta naman sila sa DSWD office para ma-inquire kung kasama sila dito o makapunta sila sa barangay nila. So puwera dito, sabi niya, the government will also shell out 26.6 billion na subsidies daw sa vulnerable sector na to finance the Kadiwa program, fuel discounts and fuel subsidies sa transport sector. At meron rin daw 13.3 billion for fertilizer discounts, then 9.3 billion for the yung sa mga mahirap, yun. At meron rin daw 3 billion later on para sa subsidy for the transport sector and 1 billion for fuel discounts, yun. Whole of government approach to ito. Kumbaga, yung buong gobyerno magtutulong-tulong to help those victimized by or those suffering from inflation. Pero if you come to think of it, hindi lang man yung 9.3, lahat tayo po naghihirap. So ang tanong ko lang dito, kung ibibigay nyo ito, bakit hindi na lang ikwan nyo ito? Hindi na lang i-discontinue nyo yung Chacha move nyo at ibigay na lang sa mga mahirap kaysa gastusin yung mga convention na member ng Constitutional Convention na body ng 10,000 a day. Ibigay nyo na lang ito yung funding dyan. Useless naman batas ang gagawin nila. Term extension lang at our expense. Tayo pa magbabayad. Sana wala ng sweldo kasi term extension naman gagawin nila . Sana yung mga beneficiary ng mga politiko, mga mayor, mga councilor, mga governor, mga senator, mga congressmen, mga mayor, mga vice president and president na ma-extend yung term nila from 3 years to 10 years, from 6 years to 10 years. Dapat sila ang magbabayad para dito galing sa pork barrel nila or intelligence funds nila. Dahil sila naman magbe-benefit sa Chacha. Wala naman tayo dyan. Ngangat naman tayo dyan . So, please share this vlog at let's make one unified voice rin to fight Chacha. To fight Chacha. Ikalat nyo and then ilagay nyo sa caption, please share this. Let's be united. Kasi iniinsulto lang tayo ng gobyerno. Tingnan nyo. Meron sila 10,000 per CONCON members. Pagkatapos 500 lang per month sa mga mahirap. And talking about the 9.3
households. How about yung 110 million tayo? What about the 100 million? Ang mayaman lang man dito sa atin, yung hindi talaga kailangan ng tulong, siguro 10% of the population lang eh. Or siguro mga 5% of the population or 1% of the population. So, yan, mga multimillionaire at mga billionaires. So, bakit while we are on the ayuda side, bakit hindi na lang babayaran ni Marcos yung 203 billion estate tax niya? At ngayon, ipapakita niya talaga na since hindi naman nila ginawang tinupad yung 1 million per vote or 1 million Talyano gold equivalent in gold kung manalo sila, yun na lang 203 billion ang babayaran nila para pwede talaga, at least for now, habang we are at the height of the inflation, maibsan lang man yung paghihirap ng taong bayan. And that includes all of us, not only the 903 million poorest of the poor sa Pilipinas. At malaking tulong rin kung talagang i-arestuhin na nila yung sinasabing partner na si Michael Ma na partner ni Martin Araneta dyan sa smuggling daw. Arestuhin nila yan para bababa yung presyo, yung mga hoarders, yung mga smugglers, at saka yung mga price manipulators. Ang problema lang, yan ang kumikita sa mga sugar, sa mga bawang, sa mga sibuyas habang tayo naghihirap. And then bibigyan tayo ng scrap. Mga kwan na lang po, mga tira-tira na 500 a month. What a big insult. So sige po, tuloy-tuloy po natin i-monitor yung mga aksyon ng gobyerno na nagpapakita out of touch talaga sila sa reality sa nangyari ngayon, and they really don't care. So, and also please share this vlog. Alam ko hindi ito magba-viral dahil gusto ng tao yung mga more showbiz side of stories, pero tayo, we are not here for online trending lang po. Mas gusto natin to inform the people. So please tulungan niyo ako ikalat ito so people will know what kind of government we have, and for them to be smart in the 25 and 2028 elections, na presidential elections yung 2028. So let's vote sa mga tao talaga na may malasakit at may record of public service, and who really know and have in their hearts the desire to really help and serve the people, at hindi lang bibigay sila ng mga tira-tira tulad nitong 500 per month na allowance na ito. So thank you very much for watching. Don't forget to also tell your friends to subscribe to the Vlogcaster Armand Din channel in YouTube and in Facebook. Mucho y mas gracias, and see you in my next vlog.